miracle siguro, magkasundo naman kami nito. You know, but I told him already, before pa, kasi second movie na namin to eh. So, sinabi ko na sa kanya, mayabang siya. Pero, di ba, sinabi ko kasi, mayabang siya. Pero kasi hindi ko naman tinanggap no, kahit sabihin mo sa akin, direct hindi naman ako maamin. Pero napakatalino ng taong ito. Full of sense, hindi ko siya makakausap na parang wala naman sense yung sinasabi niya. Hindi sa lahat ng pagkakataon na nag-agree ako sa mga sinasabi niya, pero magkasundo naman kami kasi meron naman siyang respeto sa mga... Yeah, he listens to me. And ang gusto ko sa kanya ay yung... Nung una ko siyang nakasama, first time I met him, binigyan niya ako ng respeto na hindi ko in-expect from him. Yun. Thank you. And then finally, last question po kay Gerald and Miss Joey. Kamusta po yung pag-acting with the prosthetics? Ano po yung mga adjustments na ginawa niyo po? And mga diction and all, paano niyo po ginawa? Ano yung mga preparation niyo? Yung sa prosthetics po, medyo hindi naman ako nahirapan kasi sinukat na po siya with ngipin. Saka hindi siya inangat dito. Normal pa rin po yung dito niya. So hindi po siya nakaangat. Nag-adjust lang ako sa, kinakabahan ako nung una kasi hinas nga ako na direct dito. Tapos yun yung role. Ang una kong tinakbuhan, bukod kay direct, si Kuya Jet. Meron kaming isang project na magkasama. Yung script ng mo, yung I Love Mo, yung pinag-aaralan namin. Tapos, tinuruan ako ni Kuya Jet sa mga ibang salita. Yun. Tapos, sa yun din po, sila nakakausap. Ayun po. Ayun. Kudos dun sa prosthetics team namin kasi I think mahirap i-pull off yung ganun eh, yung clip, tsaka yung itsura niya, yan yung dapat meticuloso tayo pag pelikula. Kailangan sa itsura, mabigay natin ng tama kasi nga medyo pwedeng maging controversial yung pelikula. So, ang galing nila kasi yung mismong prosthetics talagang pinagawan pa ng dentures yun eh. May sariling ngipin po yung prosthetics. So, pinapatong lang siya. Hindi po namin ngipin yun. No? So, nagtapos, gagawa nila, pagka nakadikit na, nakasuot niya, sa kanila gagawa ng fake lips. So, ang galing ng mga gumawa. Nakalimutan lang naman yung pangalan ng team. Oo, kalahati ng budget sa kanila napunta. Kaya may mga location kaming hindi na namin ginawa. Yun po. Thank you po. Maraming salamat, ma'am. Next question po, manggagaling po kay Jayco. Sorry. Jayco Manangan, TikTok content creator, friend po natin. Hello po, good afternoon. Good afternoon, Jay. Yeah, congrats, Sir Jay. Thank you. What was your initial reaction na grabe yung views ng Syndrop at pinag-uusapan ito? Kumbaga may pressure ba ito na sana tangkilikin din nila ito at pumila sana sa sinehan? Ang initial reaction ko is, noong una kasi, yung unang nag-viral dati na same kasi yung ano niya, yung impact niya eh. Parehas yung dami ng views eh. Tapos, Miss Candy rin, di ba? Noon, naiintindihan ko na because of the shock value and it's an interesting topic, kaya mas maraming share. Kasi sobrang mixed reaction pa noon eh. Ngayon mas parang na-excite kami, ako personally, kasi yung same number of views, almost the same number of views and engagement, pero ibig sabihin nito, mahal na nila yung character. Kilala na nila yung character. Ibig sabihin, niyakap na nila, tinanggap na nila yung character. And with the script that na sinut namin, perfect din to na actually parang prequel for that movie that we did with Kim. And of
course, yung scene nyo with, kapag ka-eksena mo si Miss Candy, of course, may mga movies with Kim as well, no? Ano yun? Parang kasi may magic talaga kapag kayong tatlo na yung magkakasama. Ano yun? Pinag-aaralan niyo pa ba yung mga eksena? Ano yung lights? It comes natural kasi. Ano kasi, parang pare-pares kasi kaming trained sa teatro, sa entablado. So sa entablado kasi, we always save, parang ang motto kasi namin, we save the project. You know, it's not about us, it's about the output nung mismong kakalabasan ng proyekto. So kumbaga, kailangan yung hinga nung ka-eksena mo, naririnig mo, nararamdam mo, alam mo kung paano siya hihinga, kung kailan siya hihinga. So parang, kaya nagkakaroon ng ensemble acting, kumbaga, nagbe-blend lahat eh. So I think yun sa amin parang, siguro, 10,000 hours na yun sa amin nila Miss Candy. Lalo na kay Ate Kenz eh. Kasi siyempre, ano yan eh, nag-stage manager yan, nag-backstage, nag-props mistress niya yan, and everything sa Dulang UP. So, alam na niyan kung paano magkakamada ng bawat sitwasyon sa eksena. I love every bit of the scene kapag kayo na talaga. Thank you. To direct Daryl, ayan po, hello Yes, po. hi. Paano niyo po na-conceptualize yung title, Love Mo? Parang is it about the love story or family ba ito ni Mo? Parang, kasi ang ganda na Love Mo. To be very honest, the real title of the script and the movie is Momo. Hindi lang approved ng cinemas. So hindi ko siya talaga conceptualized out of gusto. Ang gusto kong title talaga is Momo, as plain as that. It's just that the cinema said hindi nila pwedeng ipalabas kung yun ang title. Siyempre, hindi na ako nagmatigas. So we had a meeting with Tita June Rufino, Boss Vincent, Boss Vic. They told me, Daryl, you have to come up with a title that wholesome mall can actually post. So sabi ko, sige, ba't hindi natin gawing Love Momo? Nandun pa rin yung Momo, Daryl, sabi nila. So, ang ginawa ko, okay, so let's do Love Mo. And then, they approved. So, yun. Talagang, pero, nung na-formulate namin yon while the bosses and we were watching the movie, it's really a love letter to oneself, na to remind yourself that the most important thing is to accept yourself and you love yourself so that you can accept and love another. That's it. Thank you, Direk. And for my last question to Mano Piton. Yeah, fresh from Bida sa Arena, no? Grabe din yung basketball natin doon. And now you're here sa movie naman this time. How did you prepare and what made you say yes to this project? Actually po, may usapan na po may dati ni Direk na sabi ko, Direk, kulitan lang na kunin mo ang cameo hanggang sa may binigay ka sa akin si Direk na ganito. Nung una, actually po medyo nag-aalangan ako kasi sa movie kasi sa panahon ngayon sobrang sensitive na po ng mga tao, di ba po? Kaya sobrang nag-iingat din kami. Nung nabasa ko yung script, sabi ko maganda, ang ganda ko, sobrang solid nito, maganda yung kakalabasan nito, kaya na-excite po ako na gawin yun. Siyempre, sobrang thankful din po. Yun po. Ano pa po? Congrats. Thank you po.